binigyan ng pagkakataon, pinayagan ng korte si Kibuloy na makapag-record ng kanyang mensahe. Siyempre, kandidato si Kibuloy. Nag-motion yung kanyang mga abogado na payagan naman siyang makapangampanya kahit man lang sa recorded na message. O yan, pinagbigyan naman si Kibuloy. Ngayon, sa kanyang recorded message, pinanood ko ito kagabi. Nag-comment siya tungkol sa pagkaka-aresto kay Duterte. Dito sa kanyang message, sinabi niya, inamin niya na pareho raw sila ng kapalaran. Tapos sabi ni Kibuloy, mga kabunyog, mga kabayan, sabi ni Kibuloy, kaya daw siya noon hindi sumusuko sa gobyerno kasi daw, kapag sumuko siya, dadalhin siya sa Amerika, gagamitin daw sa kanya extraordinary rendition. Extraordinary rendition. Tulad daw ng ginawa kay Duterte, kidnapping. Yan daw yung sinabi sa kanya na gagawin din sa kanya. Kaya, tama daw siya sa kanyang hinala na hindi dapat siyang sumuko kasi kapag sumuko siya, dadalhin siya sa ibang bansa. Gagamitin ang extraordinary rendition. Ngayon, mga kabunyog, anong masasabi natin? Tama ba yung sinasabi na yan ni Kibuloy? Ang sabi ni Kibuloy ganito. Alam nyo, marami pa ring mga mali sa pag-iisip si Kibuloy dito sa sinasabi niya. Una, ganito ang sabi niya, hindi sana siya mahuhuli. Kusa na lang daw siyang sumuko. Yan, yun. Ito sabihin nyo kung tama yung sinabi niya. Kusa daw, hindi daw siya mahuhuli sana. Kusa na lang daw siyang sumuko kasi nga, inassure na daw siya ng dalawang opisyal ng gobyerno na hindi siya isusurrender sa dayuhan sa Amerika. Nung mayroon na daw assurance sa kanya yung dalawang officials ng gobyerno ni PBBM na hindi siya isusurrender, kaya daw siya sumuko na. Sa tingin niyo mga kabunyog, tama ba yung sinasabi na yan ni Kibuloy? Tama ba? Kayo na nagsubaybay ng pangyayari kay Kibuloy. Tama ba na si Kibuloy ay sumuko dahil inassure na daw siya ng official ni PBBM, dalawang officials, na hindi siya isusurrender sa dayuhan? Kung hindi naman daw nangako sa kanya ng ganun, hindi siya susuko. Tama ba yon? Ano sa tingin niyo? Kung pinapalabas ni Kibuloy, hindi naman sana siya mahuhuli. Kaya lang, kusa na lang daw siyang sumuko kasi daw, mayroon ng dalawang officials ni PBBM kung nag-assure sa kanya na hindi siya ito-turn over sa dayuhan. Ito. Panoorin nyo na lang, mga kabunyog. Sabi ng mga lawyer ko, against the law yung ginagawa ninyo. Hindi naman dito si pastor. Hindi. Sa gusto nyo dilip, hindi. Papasok kami. Pumasok, 16 days pa. Kung may reklamo kayo, sa korte kayo pumunta. Ganon ang panahon ngayon. Babaguhin po natin ang pang-aabusong yan. Kaya kailangan po natin straight PDP laban para sa ating Vice President, hindi ma-impeach. Tingnan po ninyo ang nangyari ngayon sa ating Pangulong Duterte. Ang sinabi ko na sa inyo na ako ay gustong extraordinary rendition ng mga puti nung mga panahong ako'y umiiwas. Hindi nila ako nakuha. Ngayon, binigyan ako ng garantiya ng dalawang kinatawan sa gobyerno na walang rendition, kaya lumitaw ako. Ngayon, harapin ko sa korte. Kasi nung wala pang garantiyang yan, siguradong ibibigay nila ako sa kamay ng mga puti. At ganitong gagawin nila sa ginawa ni Pangulong Duterte. Yun narinig nyo So para kay Kibuloy, hindi siya nahuli. Kusa siyang sumuko. Ganon ang version ni Kibuloy. Ganon ang version niya. Ang sabi ni Kibuloy, matagal na raw pinaplano sa kanya. Ang sinasabi ni Kibuloy, hindi naman daw siya sana susuko. Kaya lang, mayroon na daw assurance sa kanya yung dalawang officials ng administrasyon ni PBBM na hindi siya isusurrender sa dayuhan. Kaya daw, lumabas na siya. Pero kung hindi naman daw siya lumabas, kung hindi naman daw siya inassure, hindi daw siya mahuhuli. Ganun ba, mga kabunyog? Hindi naniwala si Teresita de la Cruz Ganun ba? Ganun ba ang nangyari? Batuman, bakit at paano naka-video si Kibuloy? Pinayagan ng korte. Pinayagan naman siya ng korte kasi makapangampanya. Paalam naman.
No, anyway, so yan mga kabunyog. Ang paniniwala ni Kibuloy, hindi siya hindi siya sana nahuli kung hindi naman siya lumabas. Kusa siyang lumabas, sabi niya. Kasi daw, pinangakuha na siya, inassure na siya na hindi naman siya ito-turn over sa dayuhan. Kung hindi daw siya inassure nun, hindi daw siya mahuhuli. So, ang tindi rin ni Kibuloy, ang tindi rin nito. So, pakinggan niyo ulit. Ang sinabi ko na sa inyo na ako ay gustong extraordinary rendition ng mga puti nung mga panahong ako'y umiiwas. Hindi nila ako nakuha. Ngayon, binigyan ako ng garantiya ng dalawang kinatawan sa gobyerno na walang rendition, kaya lumitaw ako. Ngayon, harapin ko sa korte. Kasi nung wala pang garantiyang yan, sigurado ibibigay nila ako sa kamay ng mga puti. At ganitong gagawin nila sa ginawa ni Pangulong Duterte. Kaya, ang kapalaran ko at kapalaran ng Pangulong Duterte ay pareho. Nakakulong kami. Nakulong siya doon sa The Hague. Ako nakulong din dito. At ito ay walang mga prosesong tama. Ngunit ito itatama natin pagdating ng panahon. Ayan, mga kabunyog, magbibigay lang ako ng comment. Pareho ba ang kaso ni Kibuloy sa ni Duterte? Okay, usaping legal ito. Hindi, magkaiba. Magkaiba. Ang kaso ni Kibuloy, qualified human trafficking. Yung kaso niya sa Pilipinas ay qualified human trafficking. Yung kaso ni Duterte ay crimes against humanity. Okay? So malaking pagkakaiba nun. Yung qualified human trafficking ni Kibuloy, dito niya yan ginawa sa Pilipinas. Ang mga nagkaso sa kanya, mga biktima niya dito sa Pilipinas. So ibig sabihin, ang warrant of arrest ni Kibuloy galing sa korte ng Pilipinas. Galing sa korte, So hindi ito international court. Ang kaso ni Kibuloy dito sa Pilipinas. Kaya magkaiba. Ngayon si Duterte, ang kaso niya crimes against humanity. ICC ang nag-issue ng warrant of arrest. Ngayon, pwede ba, bakit si Duterte isinurrender sa dayuhan sa International Criminal Court? Bakit si Kibuloy hindi naman siya isusurrender sa dayuhan? Kasi ganito nga, iba ang kaso ni Kibuloy kay Duterte. Si Kibuloy, qualified human trafficking sa Pilipinas. Kaya ang mangyayari talaga kay Kibuloy, talagang makukulong siya sa korte sa Pilipinas, hindi naman siya ito-turn over sa dayuhan. Ngayon, alam naman natin na may kaso si Kibuloy sa Amerika. Marami siyang kaso doon. Mayroon tayong extradition treaty sa Amerika. So ang gagawin sa kanya, pwedeng i-request ng Amerika sa Pilipinas na i-extradite siya. Pwede yon. Pero dadaan sa korte yon. Extradition process ang tawag doon. Matagal yon. So mali din yung sinasabi ni Kibuloy na ang gagawin sa kanya, katulad daw ng ginawa kay Duterte, magkaiba. Kasi ang basis kay Duterte para i-turn over sa ICC, yung International Humanitarian Law natin, Republic Act 9851. Yung RA 9851. Nakalagay sa Republic Act 9851, kapag mayroong may kaso sa International Tribunal or International Court at nandito sa Pilipinas, pwedeng Pilipino or dayuhan, pwedeng i-surrender or i-extradite. Ang basis noon, yung Section 17 ng Republic Act 9851, yung ang basis kay Duterte. Kay Kibuloy, hindi pwedeng gawin yon. Kasi hindi naman crimes against humanity, hindi naman international humanitarian law ang kaso ni Kibuloy, qualified human trafficking. Kaya malaking kalukuhan yung sinasabi ni Kibuloy na kung hindi daw siya sumurrender, sabi niya, gagawin daw sa kanya yung ginawa kay Duterte. Hindi pwedeng gawin sa kanya yun. Hindi pwedeng gawin sa kanya kasi hindi naman international humanitarian law ang kaso niya. Kay Duterte kasi international humanitarian law. Kaya ang ginamit kay Duterte na legal basis ng pagpadala sa abroad, pagpadala sa The Hague, the Netherlands, Republic Act 9851, Section 17. Hindi pwede kay Kibuloy na gamitin yon. Ang pwedeng gamitin kay Kibuloy, extradition treaty. Extradition treaty. Ibig sabihin, na-aresto muna siya sa Pilipinas, pagka-aresto sa kanya, magre-request ang Amerika na i-extradite siya. Ay mayroon tayong extradition treaty. So anong mangyayari sa kanya? Korte ang magde-decide kung i-extradite siya. Yun din ang hinihiling ng kampo ni Duterte na sana
Si Duterte daw, inaresto pagkatapos dinala sa korte. Tapos in-extradite na sana siya. Kaya lang, ang extradition kasi, ang extradition, mahabang proseso yan. Mayroon namang option Pwedeng hindi naman extradition, kundi surrender. Yan ang ginamit na option ng gobyerno. I-surrender si Duterte sa ICC. Section 17 yon. Pero kay Kibuloy, hindi pwedeng gamitin yung pag-surrender. Kaya mali yung sinasabi ni Kibuloy na pwede daw, ang plano daw sa kanya, isusurrender sa dayuhan. Hindi. Hindi naman pwede kasi hindi naman international humanitarian law ang kaso niya. Pero pwede pa rin ba siyang madala sa US? Pwede. Kung mag-request ang US ng extradition, pwede yun. Bakit tayo kailangang aksyonan yun? May extradition tayo sa US May extradition treaty tayo. Ang alam ko ngayon, wala pa namang extradition request ang US sa kanya. Pero yung sabihin na sabi ni Kibuloy, isusurrender daw siya sa dayuhan, hindi naman. Hindi naman. Pareho daw nang nangyari kay Duterte, hindi. Magkaiba ang kaso nila.